welcome to My Goodness. Alright, so today guys, gagawa naman tayo ng panghanda sa Pasko at sa New Year. Ito yung tinatawag kong white salad. Gustong-gusto ko itong ginagawa every time na may occasion kasi ang sarap niya, tapos madali lang i-prepare. So, tinawag natin siyang white salad dahil lahat ng ingredients niya dapat puti. Okay? Alright, simulan na natin. So, lulutuin muna natin yung ating gulaman.
Okay, so ito na yung ating gulaman na ginawa kanina. Mabilis lang to guys na tumigas. Yan. Kahit hindi mo na i-ref. Mabilis lang to, mga 15 minutes. Malamig na siya. At matigas na yung gulaman. Next na gagawin natin, i-chop na natin ito. Okay, so meron lang akong lagayan. So, depende na sa inyo kung gaano kalaki. Pero kayong tamang bite size lang. Kailangan magkakapareho sila ng laki nung ating mga chinap kaninang gulaman. So, mas madali siyang tumigas kapag mas malaki yung lagayan nyo. Para manipis lang yung pulma sa kanya, mas madaling tumigas, madali yung matcha-chop. Yan. Okay, so ito na yung last. Yan. And then, ipiprepare na natin yung all-purpose cream. Make sure na yung ating all-purpose cream ay chilled. 24 hours ko itong chini-chill sa ref. So, ayan. Ganito yung itsura ng chilled. Okay. Gagamit tayo ng dalawa para creamy. Gagamit ako ng hand mixer na may attachment, balloon attachment. O pwede kayong gumamit ng whisk. Okay lang naman ng whisk. So, pwede nyo itong gawin sa kahit anong salad na gagawin nyo. Ilalagyan lang natin ng air para maganda yung salad natin. Creamy at hindi matubig. And then, unti-unti na natin ilalagay yung ating condensed milk. Pero, hindi nyo guys uubusin to kasi tatansyahin nyo dahil depende sa panlasa nyo eh. Kasi merong makapuno tayong nilagay, matamis yun. Yan. Ang condensed milk guys, pwede kayong magdagdag later on. Pero siguraduhin yung dalawa yung inyong all-purpose para mas creamy. Ayan o. Okay, I think that's enough. Pwede na yan. Ayan o. And then, tikman nyo kung okay na. Pwede na sa akin. Pag medyo matabang later on, saka ko lang dadagdagan ng condensed milk. Okay, pwede na natin ilagay yung ibang ingredients. Pwede rin kayo maglagay ng kaong, guys. Naka-strain to ng matagal para siguradong matatanggal yung water. Lagay natin yung gulaman. Ang bango. Dahan-dahanin nyo na yung paghalo para hindi madurog yung inyong gulaman. Sarap.
Pag na-mix na natin to, titikman ko na. Hindi siya matubig na tinatawag. Kasi pag hindi nyo talaga na-drain mabuti yung mga syrup, dun sa nata de coco, like kaong kung maglalagay kayo. Actually, naglalagay ako ng kaong dito. Nakalimutan ko talaga. Kala ko nakabili ako, hindi pala. Masarap din may kaong dito. Yan. Tikman ko muna kung okay na sa panlasa ko yung tamis niya. Wow! Oh my gosh, ang sarap. Pwede nyo pang dagdagan ng makapuno. Hindi ako gumamit ng buko, guys, kasi madali siyang mapanis. Kaya prefer ko yung makapuno. Mas okay. Pero depende sa inyo kung gusto nyo maglagay. Okay lang din naman. Pero kasi buko salad na siya. So mas maganda kung walang buko or makapuno ang gamitin nyo. Kung wala kayong makapunong mabili, di huwag nyo na lang lagyan. Pwede naman na yung mga ingredients na binanggit ko. Sarap ng makapuno. Okay. Chill nyo lang ito and ready to serve na siya. Guys, yung timpla ko hindi masyadong matamis kasi ayoko ng masyadong matamis na salad kasi nakakaumay. Yung sakto lang. Sobrang thick niya, oh. Hindi siya tumutulo dun sa pagitan. Kasi pag nilalagay ko siya dito, mabilis lumamig. And I don't advise na i-freezer. Ref lang. Yung malaking condensed milk, guys, pwede nyong gamitin kalahati o hanggang 3/4. Depende kasi kung gaano kadami yung gagamitin nyo. So, nasa sa panlasa nyo na yun. Pero, huwag nyong bibiglain na ubusin yung isang can kasi ang hirap i-adjust pagka matamis. Okay lang magdagdag, pero mas mahirap pag matamis masyado yung salad nyo. Okay? Okay, so ito na yung ating white salad. Perfect na perfect to, guys, sa Christmas at New Year. Ako, ang sarap. Tapos simple lang. So ito na yung ating white salad. Tikman natin. Kahit hindi nyo pa to i-rep, ang sarap. Ang sarap ng almond. Ewan ko, pero favorite ko talaga yun. Ito yung ating lychee. Tikman natin. Ito. Guys, huwag nyo kalimutan yung kaong. Masarap yun. Yung ginamit kong almond jelly, kung ayaw nyo nang magluto ng gulaman, pwedeng puro almond jelly ang ilagay nyo. So, binibigyan ko lang kayo ng option kung ano yung mas okay nyo gamitin o pagsamahin nyo, pwede naman. Or purong gulaman lang ang gawin nyo. Lagyan nyo na lang ng almond flavor. Grabe. Ang sarap ito, hindi nakakaumay talaga. Nata de coco is the best. Harap! Guys, gawa na kayo and let me know what you think. So have a great day everyone and enjoy your white salad. I-ref ko na to. Ang sarap kahit hindi pa na-ref. Kasi malamig yung mga ingredients. Bye!
Hi everyone! So today, gagawa tayo ng Graham bars. We'll be making 3 flavors. Yun ay ang ube, at saka almond and nata de coco. So may konting hint ng almond flavor, and then nata de coco yung ilalagay natin. And then, another one would be yung ating Oreo or cookies and cream flavor. Okay, so simulan na natin. Ang ginawa ko, chinil ko muna yung aking mixing bowl. So, mas maganda talaga gagamitin nyo guys, stainless na mixing bowl para pwede nyo i-chill sa freezer. Okay, bago nyo gamitin, kailangan malamig siya. Ito yung ways na lagi kong ginagawa na subok ko na para mas maging fluffy yung ating mixture na gagawin. And then, of course, yung ating mga all-purpose cream ay chilled. Chilled ito overnight. Hindi ito sa freezer, guys, kundi sa chiller lang. At pati yung ating condensed milk ay chinichill ko rin. So, kailangan lahat kasi yan malamig para maging fluffy yung ating ice cream na ipapalaman sa ating Graham bars. Okay, so ito na yung ating mixing bowl. Malamig to, galing sa freezer. Tsaka dapat yung whisk, chinichill nyo rin. Kailangan natin gumamit dito ng mixer. Or kahit hand mixer, basta yung gagamitin nyo yung whisk. Yung balloon type yung, yung kanyang attachment. Dali lang siyang i-prepare. Matagal lang siya bago mo makakain kasi kailangan mong i-freezer muna. So, ganito ang itsura ng chilled. Galing muna natin to. Buo siya. Okay? Apat na ganyan. Para maganda ang kalalabasan. At hindi matubig. So, hindi po pwede yung pagkabili nyo, gagawin nyo na kagad. Hindi siya maganda ang kalalabasan. Pag hindi ganyan, kulang pa. I-ref nyo yung inyong mixing bowl. Kasama yung all-purpose cream. Ayan. Ayan, that's it. That's what I like. Mix na natin. Condensed milk. So, hindi nyo ito uubusin kasi masyadong matamis. Mga 3/4 lang. So, maglalagay na tayo. Makonti-konti. Para hindi bumagsak yung fluffiness ng ating all-purpose cream. Magdo-double agad yung size mo. Okay, pwede na yan. Pagka Nestle kasi, hindi siya ganun kataas. Pero pag Alaska yung ginamit nyo, mas mataas dito. Yan, ganyan siya ka-thick. Kita niyo yan. It should not be watery. Kung habang nagpe-prepare pa kayo ng iba yung ingredients, i-freeze nyo muna o i-ref nyo para hindi madaling matunaw. Okay. So, since I'm going to make 3 flavors, so maglalagay lang ako dito sa bawat isa. Dinivide ko lang to sa 3. Okay, so yung first one, paglalagay ako ng ube. Ube halaya. Kayo na yung bahalang tumansya. Pero ako, usually, mga 1/4 cup, pwede na. Depende kasi sa inyo, kasi ako gumagawa ako ng 3 flavors. This is ube halaya. Lalagyan natin. Pwede rin wala. Kung gusto nyong ube flavoring lang, pwede din naman yun. Pero mas masarap pag may ube halaya eh.
And then, maglalagay lang tayo ng konting ube flavoring. This is around 1 teaspoon. And then, mix lang natin. Kasi ayaw natin yung sobrang violet. Gusto ko yung may touch of violet lang. So, depende na sa inyo talaga. Makikita nyo yan sa ilalim. May mga bits nung ube halaya. So, habang gagawin ko yung iba, i-chill ko lang to sa ref. Okay? Para hindi siya madaling matunaw. Pero actually, hindi naman talaga siya madaling matunaw. Pero, ayoko kasi ng mawala yung pagka-fluffy niya. And then, make sure, lalasahan nyo lagi yung inyong ginawa. Okay? Para alam nyo kung, ay, ang tamis. O, ay, ang kulang. Walang masyadong lasa. Harap na ube. Lagay muna natin sa ref. Second flavor natin would be yung cookies and cream. So, ang ginagamit ko talaga pag gumagawa ako ng cookies and cream ay strawberry na Oreo. So, dinurog ko lang yan. Pupukpukin nyo lang. Kasi masarap yung may mga bits pa. This one, 2 pack lang yung gagamitin ko. Kasi konti lang naman yan. Now, depende na sa inyo kung anong klaseng cookies and cream or anong klaseng flavor ng Oreo ang gagamitin nyo. Kung pangbenta guys, sa mga baking store, may nabibiling crushed Oreo na. Meron din nabibiling mas mura kaysa sa Oreo. Kaya ako gumamit ng strawberry flavor kasi mas may kakaibang sarap ang strawberry kaysa dun sa normal na vanilla. Tikman natin. Always make sure to taste it. Lumalabas yung flavor nung strawberry. Which is what I really like kasi kakaiba. And then this one, ito yung variety ko ng almond and nata de coco. Alam nyo guys, kasi ang sarap na kumakain ka ng ganito na may nata. And this one is almond flavor. Na mahilig ako dito. Even sa mga binibake ko, naglalagay ako ng almond flavor. So, konti lang guys. Hindi dapat ito mapadami. Oops. Kasi, matapang ang almond flavor. Just mix it. Tapos, yung nata de coco, mamaya nyo ilalagay. Kasi hindi siya pwedeng i-mix dito para pantay-pantay or well-distributed yung nata. So, ito yung gagamitin ko dito. Nata de coco. So, and then, I'll taste it kung sakto na yung ating almond flavor. Yan! Oh my gosh. Favorite ko talaga yung almond. Huwag nyo lang susobrahan. Kasi, patapang yan. Patak-patak lang. So, gagamit ako ng tray. Baking tray. Binasa ko lang siya. Lagyan nyo, kasi para madali nyong matanggal. Kaya mahirapan. Meron lang akong konting milk dito. Diyan ko isasawsaw yung graham. Bago natin iayos. Kasi, para hindi magbibitak-bitak yung graham at saka malambot siya. And then, pag pinreaser, itigas na ulit. So, ito yung ating graham. So, dip ko lang sa konting milk. Ayan. Mabilis lang guys. Hindi siya kailangan. Kasi mabilis lumambot yan. Ayan. And then, kunin na natin yung isang flavor. So, this is a different flavor. This one is another flavor. And this one is another flavor.
Mag-start tayo dun sa una nating nilagay sa ref, yung ating ube. Okay. So, ayan, no? Kita mo, hindi siya watery. Okay. Para hindi didikit sa kabilang side, naglagay lang ako ng foil. Next, ito na yung ating cookies and cream na strawberry ang flavor. Ang sarap nito, guys. Tikim ako ng tikim. Maganda na tong dessert sa Christmas. Hindi ko na, guys, binabasa yung ibabaw na graham. So, ganito lang ginagawa ko kasi tatlo yung flavor na ginagawa natin. But if you're doing just one flavor, nako, okay lang na magkadikit-dikit. Yun. Or this is like more of like a vanilla flavor. Okay. Yan. So talagang bawat layer nung ano para merong nata. Kaya hindi mo siya pwedeng i-mix. Kawawa yung walang nata. Kung gusto nyong damihan pa, no problem. Gusto ko kasi sa gitna lang para hindi siya mahirap hiwain. Talaga ng nata. Okay. So, we're done. Lalagyan na natin to sa freezer. Overnight lang natin. Or i-check natin kapag matigas na. Kasi usually pag ice cream, overnight talaga eh. Okay, so after overnight sa ating freezer, so ito na yung ating graham bar. Para matanggal natin yung nasa ilalim.
So, una natin gagawin guys, bago natin buksan yung ating kalan, paghahalu-haluin lang natin yung ating mga ingredients. So, una na yung ating milk. Okay, konti muna. Tapos ay ihalo natin yung ating strawberry flavored jelly powder o ating gulaman powder. Ang ginagamit ko dito ay Mr. Gulaman, pero pwede kayong gumamit ng kahit anong brand. Basta strawberry flavor. Kasi pag hinalo nyo to sa mas marami ng milk, ang hirap niyang i-mix mabuti. Yung matunaw, mabuti yung powder. Kasi pag buo-buo yung powder natin guys, buo-buo din yung gelatin natin o yung panna cotta. So, hindi siya maganda. Pag na-mix nyo ng mabuti, wala na kayo nakikita ang mga buo-buo. Kasi minsan yung gulaman powder namumuo yan. Lalo na pag matagal ng stock. Okay, pwede natin ilagay yung ibang milk. So, this is composed of 2 liters of milk. Yung gagamitin natin. So, this is the remaining of the 2 liters. Then, ihalo na natin yung ating sugar. And vanilla. Pwede rin kayong gumamit ng strawberry flavor na food flavoring. Okay, so pwede na nating sindihan yung ating kalan. So, hindi natin siya pwedeng iwan kasi mabilis to. Kailangan haluin ng haluin para hindi mamuo. Kasi mabilis lang mag-boil sa induction stove. So, pakukuluin lang natin ito ng isang beses. So, ayan, nagbubula na. So, malapit na tong kumulo. Basta wag nyo lang iiwan guys. Masisira yung gelatin nyo or yung inyong panna cotta. Pakukuluan lang natin ng isang beses at pwede na yon patayin. Para masiguro natin na lutong-luto at ma-mix mabuti yung ating gelatin powder dun sa ating milk. Para maganda yung pagka-firm ng ating panna cotta. Alright, so nagbo-boil na siya. Pwede na nating patayin. Yan. So, and that's it. Luto na yung ating panna cotta. Diba napakadaling gawing dessert? Sa mga birthday, sa ating weekend gathering ng pamilya, masarap tong i-present sa kanila. Ako, anytime niluluto ko to, basta meron akong milk, lagi naman ako may stock na gulaman powder. Niluluto ko lagi. Mas mura kasi siya, tsaka hindi nakakasawang kainin. Usually, siniserve to sa mga hotel. So, kaya nyo rin iserve sa inyong mga pamilya na akala mo napakahirap gawin, pero napakadali lang pala. Kailangan lagay nyo na kagad to dun sa paghuhulmahan nyo kasi madaling tumigas ang ating gelatin.
Okay, so guys, after a couple of minutes, mga 15 minutes, mabilis to kasi mag-firm yung ating panna cotta. As long as naluto nyo ng mabuti yung gelatin powder at na-mix na mabuti dun sa gatas. Or else, magiging matubig yung ating panna cotta. Tinap nyo, yan o. Tigas na siya. At makikita nyo, hindi watery yung ating panna cotta. Ayan. Ganda, diba? Ay, so pwede na natin itong lagyan ng design. Pwede naman ang gawin nyo, i-ref nyo muna, and then pag isuserve na, saka nyo lalagyan ng design sa ibabaw na strawberry filling. So, I'm using Comstock brand kasi masarap siya. Matamis kasi yung iba medyo maasim. And then, also, meron ding isa pang strawberry na ginagamit ko yung canned Sunbest. So, maganda rin yun. Lalagay ko sa description box yung mga link kung saan ako bumibili. Kung gusto nyong mas mura, yung ilalagay nyong topping, lalo na kung pang benta siya, pwede na yung Sunbest na canned strawberries. Okay din yun. So, ginagamit ko rin siya. But this time, ang meron ako ay yung Comstock na strawberry pie filling. Masarap kasi siya, nilalagay ko din siya sa mga pancakes. So, gagawin nyo, maglalagay lang kayo ng piece. Parang design lang naman siya. Depende na sa inyo kung gaano kadami. Yan. So guys, ito na yung ating finished product ng ating strawberry panna cotta. Kung gusto nyong gawing business, ipangbenta, so ganito yung ginawa ko. Nilagay ko siya sa llanera, nalagayan ng leche flan. And then itataob nyo at saka nilalagyan ng strawberry. Yan. Pangbenta na. Okay, kung gusto nyong mas sturdy yung lagayan, pwede sa microwavable containers. Yung rectangle shape o kaya yung bilog. Yan. Kung isa-serve nyo naman sa inyong mga bisita, pwede yung ganitong style. Bilog siya na parang lutuan ng puto o kutsinta. Yan. Doon ko siya nilalagay. Yan. Para tipid. Kung gagamitin naman pang bahay lang or pang serve nyo sa inyong mga coffee shop. So marami sa ating mga subscribers may mga coffee shop. Masarap ito guys na isama sa inyong menu. Pang dessert, pwede siya sa mga wine glasses, kagaya nito. Yan. Okay. So wine glass siya. Ito naman yung aking double wall glass. Cute niya, no? And yung mga ganitong ramekin, sa mga gourmet restaurant nyong itatayo. Diba? Okay, so tikman na natin ang ating strawberry panna cotta. Ito na siya guys. Tikman na natin. Yan. Yan. Alam nyo ba, kaya ko itong ubusin lahat ng isang upuan lang. Ay, nako. Ang sarap talaga. Kahit yung gelatin lang. Perfect. And creamy. Gawa na kayo guys sa inyong mga bahay. And let me know what happened. If you have questions, leave your comments down below. I'll be happy to get back to you as soon as I can. Alright, so gawin nyo na guys sa inyong mga bahay itong ating strawberry panna cotta. Sarap. Siguradong mabenta at the same time
ubos ito ng inyong pamilya o bisita. Have a great day, everyone. Bye! Okay, so guys, ang una natin gagawin, lulutuin natin yung ating gelatin na may kasamang milk. Maglalagay lang tayo ng milk. So, I'm using fresh milk. So, this is gulaman powder, yung clear, para ma-mix ko muna bago ko ilagay yung another liter. So, here's another liter of milk. This is the rest. So, this is a total of 2 liters of fresh milk. And then, ito yung ating vanilla. Then, lagay natin yung ating sugar. And this is our all-purpose cream. Yung isang pouch lang. And that's gonna be around 200 to 50 grams. So, hindi ko pa binubuksan yung kalan. Minimix ko muna lahat. Alright, so pwede na nating buksan. Just continue mixing until maluto yung ating gulaman. So, malalaman nyo pag luto na yung gulaman kasi yung makikita nyo mga granules na nasa tabi, yung buo-buong granules ng gulaman. So, noticeable pa siya. Pero pag luto na, hindi nyo na makikita yung mga, parang mga bits of gulaman na yan. So, mix lang. Masarap tong panna cotta, guys. I also have another panna cotta, yung mango panna cotta. Masarap din yun. Gawin nyo. Ito yung hindi nakakaumay na dessert. Pwede rin tong pangbenta, guys. So, gawin nyo ng business. Malalaman natin kung luto na kapag hindi na natin nakikita yung mga granules na yan. And pwede nyo nang patayin yung apoy at hindi nyo na kailangan hintayin kumulo. Ang panna cotta kasi ay parang gelatin but it's creamier and mas malambot. Okay, so guys, pag nakita nyo na umuusok na ganyan, pero hindi pa siya kumukulo, so malapit na tong maluto, checkin nyo na parate. Kasi pag check nyo, yan, sa spoon, makikita nyo kung may naiiwang pang mga granules. Ibig sabihin, hindi pa luto yung gulaman. Now, pag wala na, yan o, makikita nyo yung difference. Kaya kanina, pinakita ko sa inyo na habang hindi pa luto, para ma-differentiate nyo yung luto na yung gulaman sa hindi pa. So, ngayon, as I can see, wala nang naiiwang granules dun sa spoon. Pwede na to. So, patayin na natin yung apoy. Pabayaan lang natin. Okay, so dapat ilipat nyo na to sa mga lagayan niya habang mainit pa kasi magbubuo na ito dito. So marami kayong options na pwedeng paglagyan. Pwede sa mga wine glass na kagaya nito. Yan, pwede siya sa mga ganyan. Pwede rin sa mga ramekin
o kaya sa mga microwavable containers pag ibebenta nyo. Ganito yung pagde-design ko sa kanya. Lalagay ako ng cherry sa gitna. Yan. So, just have to play with colors. So, this is just a fruit cocktail. Then, lagyan na natin. So, parang, technically, parang gulaman lang to na gumagawa kayo. But this is way better than gulaman. So, pabayaan nyo lang habang mainit pa. And then, pagka malamig na, saka nyo ilagay sa ref. Alright, so guys, ito na yung ating panna cotta. So, ang tawag ko dito ay fruit salad panna cotta. Yan, tingnan nyo, ang ganda. Pero mabilis kasi siyang tumigas kahit nandiyan lang. Ito naman yung pwede nyong gawing pang business. So, ito yung nasa llanera ng leche flan. So, itataob nyo and pwede nyo nang ibenta. And then, ito naman, kung hindi nyo na babaliktarin, so sa ibabaw kayo maglalagay ng design. And ito yung nasa ating loaf pan. Meron din yan sa ilalim, so pwede nyo rin tong baliktarin. Kasi meron tayong nilagay na design sa ilalim. Ito naman yung sa mga ramekin. So, binaliktad ko na. Pwedeng ganito ang gawin nyo, tapos isuserve nyo ng ganyan kaliit sa bawat visitors nyo. 'Di ba? Para tipid. Or doon sa ensaymada molder, pwedeng ganito. Okay!